Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Dito po tayo sa inyo pong magandang sulat sa Tribune. Ganda ng title eh. High officials. O ano pa? May double meaning Oo, eh. Pwedeng pagkakaintindi, matataas na opisyal or bangag na opisyal. Or Either way. Yung Lango. lutang na opisyal. Lumulutang sa hangin eh. Opo. Para po ba sa inyo, Attorney Ferdy? Yung po totoong WPS, mga kasama. white powder. Tungkol sa WPS yan eh. White powdery White substance. powdery substance. Ayan. Yung po bang House Bill 10744 ni Congressman Pulong Duterte, unconstitutional po ba yun para sa inyo? Hindi po. Alam niyo po, natatawa nga ako rito sa mga kongresista natin. Sabi ko nga, sinasabi niyo unconstitutional dahil may kasong Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board. Sana naman po yung iba natin mga kongresista ay bago po sila ay magsalita ay magbasa po muna para hindi sila nagmumukhang katawa-tawa. Yung sinabi po na sa Social Justice Society, at yan naman po ay madali naman basahin, hindi naman po masyadong komplikado yung desisyon ng Korte Suprema, kahit hindi abogado ay maintindihan yon. Ang sinasabi po roon, kung ang drug test ay gagawin mong kondisyon upang ikaw ay kumandidato at kung ikaw ay kumandidato ay nanalo ka, ay hindi ka makakaupo hanggang ikaw ay hindi nagpapadrug test. Yan po ang unconstitutional. Sapagkat, sabi ng Korte Suprema, dinagdagan mo yung qualifications ng isang kandidato na nasa saligang batas that you cannot do without a constitutional amendment. Dumako po tayo sa House Bill ni Representative Polong Duterte. Ano pong sabi dyan? Ginagawang mandatory ang drug test for all elected and appointive officials, including the President of the Philippines. Yan po ay isasagawa kapag ikaw ay nahalal na o ikaw ay nahirang na sa isang appointive position. Tapos na po ang eleksyon. Hindi po naging dependent yung inyong pagkakandidato at pag-upo sa pwesto sa pagkukuha ng drug test. This is ex post facto, after the fact of your candidacy or your appointment. Ano pong ibig sabihin nito? Pagkatapos na ikaw ay mahalal at ikaw ay nakaupo na, sumumpa ka na sa tungkulin, dapat every 6 months ay random drug test. Ito ba ay bawal? Hindi po, kasi unang-una, kung magkakaroon ng batas, hindi bawal. Ito ba ay unconstitutional? Hindi po, sapagkat hindi po ito requirement for running and assuming public office. It becomes a requirement for continuation in public office. Bakit po? Sapagkat ang paggamit po ng illegal drugs ay syempre illegal, kaya nga po illegal drugs eh. Ang isang opisyal na mapapatunayan na gumamit ng ipinagbabawal na gamot ay nagko-commit ng crime. At pag ikaw ay nag-commit ng crime, ikaw ay itatry, lilitisin ka. And if found guilty, isa sa mga parusa ay permanent absolute disqualification. Ibig sabihin, tatanggalan ka ng karapatan na ikaw ay magpatuloy na humawak ng isang public office or in the future ay tumakbo o mahalal sa isang public office. Number 2, kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga, which is a criminal offense, administratively, maaari kang maging liable sa ombudsman, katulad ng ginawa ng ombudsman kay Mayor Alice Guo sa iba namang ground, abuse of authority, pwede kang isuspinde o tanggalin. Ngayon po, sinasabi nila, bakit in-emphasize ang including the President of the Philippines? Sapagkat may natatanging karakter po ang Office of the President na wala sa ibang public office at siya lang ang meron. That is immunity from suit. Ang presidente po, by virtue of him being
the sovereign and the chief executive ay hindi po pwedeng idemanda habang siya ay nakaupo bilang presidente. Ngayon, kaya nga po inilagay ni Representative Pulong doon, they will be dealt with in accordance with applicable laws. Anong applicable law? Pagdating doon sa mga ibang opisyal, yun nga pong administrative code at ang ating special laws, yung laws on dangerous drugs at yung ating revised penal code. Ano naman batas ang applicable sa presidente? Ang applicable po sa presidente ay yung rules or yung law on impeachment na natatagpuan po sa ating saligang batas. It is a political solution. Yan po ay halimbawa napatunayan ang isang presidente at hindi po natin sinasabing si Pangulong Marcos lang sapagkat ang batas po, it applies after it is passed, it applies prospectively until it is repealed. So, it will apply to all future presidents na kapag ang presidente ay nalaman natin, if it is found out na gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang isang presidente, it could be grounds for impeachment. It could be betrayal of public trust sapagkat hindi po dapat gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang presidente because the president is held to the highest moral standard being the highest official of the land. Pwede siyang ma-impeach or it could be considered as high crime. So, yun po ang solusyon sa presidente. Kaya ibinanggit specifically ang presidente, including the president, sapagkat natatangi nga po yung immunity ng presidente. So, in case the president is found to be a drug user, ay impeachment po ang law na applicable sa kanya. Yun lang po yun. Natatawa pa nga ako na Sir MJ, Sir Admar, sinasabi nila, discriminatory daw. Bakit daw ang presidente lang? Basahin niyo naman po yung pinukalang batas. Wala naman sinasabing presidente. Lahat, including the president. Iba po yung only the president. English naman po yan. Palagay ko naman madali naman pong intindihin at hindi naman komplikadong English. So kumbaga, Attorney Ferdy, parang sila ang hindi nakakaintindi doon sa naging panukalang batas ni Congressman Pulong Duterte at si Congressman Pulong, parang ang dating, si Congressman Pulong, yung nag-research ng husto para itong kanyang panukalang batas ay hindi magiging walang silbi dahil baka maging unconstitutional. Kasi nabanggit doon, voluntary Kasi yun yung mandatory kasi yung nandun sa doon sa paghahain ng kandidatura. Opo. So lumalabas na hindi nagre-research itong pumupuna, mas nag-research itong si Congressman Pulong. Abogada yun, ha? Hindi ko lang alam. Opo, alam niyo po, nasa explanatory note naman po kasi bawat panukalang batas po ay may explanatory note. Binibigay po noong may akda ng batas yung background. At binanggit po specifically doon sa explanatory note ng House Bill po ni Representative Pulong Duterte na binasa nila yung SJS. Kaya po, tinake into account nila yung doktrinang inilatag dyan sa Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board. Kaya nga po, dalawa pong ang nasasaklaw nitong panukalang batas. Number one, yung sa mga kandidato, ini-encourage lamang ang voluntary. Kaya nga po, kung ikaw ay kandidato, voluntary. Kung ikaw ay nahalal na o na-appoint ka na, ito ay mandatory. At napakaganda po ng layunin nitong batas na to. At hindi ko nga malaman po kung bakit ang daming tumututol dito, no? Ang alam ko lang tumutol po rito ay si Harry Roque at saka si Dan Marcoleta. Kasi daw hair follicle mukhang mahihirapan daw kung sila ang magte-testing. Pero ito pong nagbibiro lamang po ako. Ito pong kwan, kasi kita nyo kahit voluntary po yung ipinagagawang testing sa mga kandidato, magkakaalaman din po, masasala din po ang mga kandidato kung sinong gumagamit o kung sinong hindi. Sapagkat bagamat voluntary po yan, kung ikaw ay hindi magpa-testing, iisipin ng mga tao, ba't tayo mo magpa-testing? Siguro may tinatago ka, di ba? So napakaganda po ng pakay na ito. Masasala po lahat ng kandidato sapagkat alam niyo po, it is in the public interest na walang kandidato at walang mahahalal na drug addict. At obvious naman po ang dahilan. Ang droga po nakaka-impair ng judgment, nakakasira ng pag-iisip.
ha? Pati ng kalusugan. Bakit tayo magtitiwala ng isang leader ay hindi na sa tamang pag-iisip, ha? Na hindi ay yung mga desisyon niya, na ang mga desisyon ng isang leader, lalo-lalo na ang pangulo, ay may epekto sa daang milyong Pilipino at sa kinabukasan ng ating bansa. Ang dapat pong mag-lead sa atin kay presidente, vice-presidente, senador, congressman hanggang sa pinakamababang mga opisyal sa barangay ay dapat nasa tamang pag-iisip. Hindi po pwedeng lipad, hindi pwedeng bangag, hindi pwedeng basag, hindi pwedeng sabog ang ating mga leaders. Kaya napakaganda po ng layunin nitong batas na to at hindi ko talaga maintindihan kung bakit napakaraming tumututol dito. So, Kaya kumbaga, minsan natatawa na lang ako, parang may rason yung mga nagsasabi mga netizens na ang tumutol sa House Bill na ito adik. So kumbaga, attorney, yung parang ibinabato nila dito sa nagpanukalan nito na namumuliti ka lang, ang dating, yung mga nag-akusa, sila yung namumulitika kasi hindi nila napag-aralan yung mismong panukalang batas. Opo, alam nyo, ang suspetsya ko alam naman nila yan, kaya lang mema lang mema sabi lang, dahil ang Duterte, ang apelyido ng may panukala, binabatikos na nila. May kasabihan po tayo there are none so blind as those who refuse to see. Walang mas matinding bulag na ayaw makakita. So yan po nangyayari dito sa mga tumututol sa batas na to. Pero kung kayo po yung tatanungin, ano po yung magiging standard doon sa hair follicle drug test? Kasi nababanggit din ni Vice President Inday Sara, kasi kumasa nga siya sa hamon ng taong bayan na magpa-hair follicle drug test. Meron siyang sinabi na merong third party. Kukuha siya ng kanya kung saan siya magpapa-hair follicle drug test, magbibigay siya doon ng sample, tapos meron ding isang third party na kung sino man yung pipili, magbibigay din siya doon para at least mag-match at kung para mawala yung agam-agam na dinoktor o dinudol. Parang yung triple blind test yung sinasabi niya. Alam niyo po, yung panukalang batas, kaya nga po nariyan yan at panukala lamang, ipagdidebatihan pa po yan, i-interpellate po si Representative Duterte at ipa-fine-tune pa yan. Nasa sa Kongreso na po, meaning that's the House of Representatives and the Senate, kung ano magiging final version na yan. But you have to start somewhere. At pagka ganyan naman ang mga ibang kinatawa natin sa Kamara de Representantes na wala pa nga nangyayari, sinushoot down na nila, tinututulan na nila, paano masasubject to debate? Ang batas po ay parang isang produkto na ginagawa po, hindi po biglaan yan. It starts with a House bill, a proposed legislation, pagdedebatihan yan, pagbobotohan yan, may second reading, meron pang idadagdag, may ibabawas. Then, on the third reading, pag naka-aprobahan po yan, ipapanik po yan sa Senado and to reconcile it with a Senate version, kung may Senate version, or ilalagay po yung mga inputs ng ating mga senador and only then does it become law. Yan po na-refine at napa-fine-tune ang ating batas. But it has to start somewhere. At napakaganda po yung layunin itong batas na to, pero kung hindi nila pagdedebatihan ito, kung praning sila at ayaw man lamang nilang pagdebatihan to, paano na yan? Wala na tayong way para malaman kung ang mga namumuno sa atin ay durugista o adik. Alam nyo, ang problema po sa ibang nagdedepensa sa presidente, parang sa kanila, it's all about President Marcos Jr. It's not everything is about President Marcos Jr. Wag naman kayong mga egocentric, mga narcissistic na lahat na lang parang patama kay Pangulong Marcos. That law will apply to all future elective and appointive officials in the country, and it will be for the betterment of this country na merong ganyang batas. Ano po ang suggestion niyo sa taong bayan na magkaroon po ito talaga ng public uproar para hindi ito balewalain o i-chapuer at isnabin sa mababang kapulungan ng Kongreso? Maaari po ba nakikita ninyo na yung mga ordinaryong Pilipino sasalang sa mandatory hair follicle test para maobliga po ang mga nasa taas na magpakuha ng drug examination? Sir, huling tanong.
Opo. Yes po. Well, one way para iparinig sa ating mga kinatawan sa mababang kapulungan at pati sa Senado ay sulatan po natin sila, i-email natin, padalan natin sila ng mga note na sinasabing kami po ay pabor dito. Anong takeaway mo doon, sir, Opo. sa showdown, Attorney Torion at ni Attorney Benhur Abalos? Ay ako po ay nag-agree diyan sapagkat the moment nga po na yan po ay in-announce ni Secretary Abalos, kinestyon ko na rin po yan at ako po ay nakapanayam na ng maraming programa kung saan ko po sinasabi na very improper po yan, yung pagtanggap niya. Sapagkat kung meron pong reward, unang-una dapat po yan ay manggaling sa pondo, sa kaban ng bayan, sa pamahalaan, hindi po sa isang pribadong tao. Sapagkat pag pinasukan nyo po ng private funds, ang governmental function at ang DILG po ay nasa ilalim po niya ng PNP. To that extent po, naiimpluwensyahan ang pagpapatupad ng batas ng pribadong tao na dapat the enforcement of the law is a public function na hindi po dapat may nakikialam na pribadong tao. Ngayon, yung sinasabi nila na mayroong papel ang private sector, meron po, pero not to the extent na magbibigay sila ng reward sa mga public officials. Katulad po nung ginawa po namin noon sa yung po testigo lamang kay De Lima, nag-offer po ng reward ang DACC para sa pagpahuli kay Dayan. Totoo po yun. Yun ang sinusumbat sa akin ni Secretary Abalos. Pero unang-una po, in-announce po namin kung saan galing. Alam po ng buong Pilipinas na ito po ay galing sa pag-ambag-ambag ng mga miyembro ng DACC. Pangalawa, hindi po namin ibinigay sa gobyerno yung pondo. Hawak po namin yun. At noong pong nahuli si Dayan, yung informante, binigay po namin sa kanya directly, openly doon po sa House of Representatives. So mali po yung example ng ating secretary na kami daw po ay nagbigay din ng reward. Hindi po katulad ng ginawa nila, tinatago nila at ngayon tinatanggi niya na. Hinahawakan niya yung pera. Pero noon, ang lakas ng loob niya na sinasabi niya, pagka nagkaroon ng impormasyon leading to the arrest of Pastor Kibuloy, ay ibibigay nila yung pera. So which is which? Alam niyo po, may kasabihan po, ang isda ay sa bibig nahuhuli. Ano po ang, sa inyo pong karanasan bilang pong abogado, ano pong kaibahan ng bounty tsaka ng reward? Kasi isa din po yan sa mga napag-usapan kanina, Attorney Ferdy. Kasi sabi, hindi daw bounty yun, ayon sa DOJ, reward lang. Di ba parang parehas lang yon? Kahulugan? Parehas lang po yun eh. Ang tinatawag dyan ay same dog, different collar eh. Bounty, reward, kung ang epekto po ay lalong-lalo na yan, pribadong tao ang nagbigay. Kasi po, alam nyo, pag pinasukan nyo po yan ng pribadong tao, nagkakaroon po yan ng motibo at ba't ayaw nilang sabihin kung sino. Ano mang pakay niyang isang mayamang tao na ipahuli si Pastor Kibuloy? Siya ba ay may galit kay Pastor Kibuloy? Siya ba ay galing sa ibang relihiyon na medyo may rivalry with the kingdom of Jesus Christ? Yan po ang mga question na pumapasok habang hindi po nila sinasabi kung sino po yung nagbigay ng pabuya na yan. At sabi ko nga po, to that extent, di ang nangyayari po, ang inuunang ipatupad na mga warrant ay iyon pong may pabuya. Paano yung nangyaring equal protection of the laws? Paano po yan na pantay-pantay po dapat? Na dapat kung may arrest order, hindi po uunahin yung isa over the other. Nangyayari na nga po rito. Sa dinami-dami po na mga wanted dito. Yung iba po, wanted pa for rape. Wanted pa for murder, yung mga violent crimes, mga pumatay. Sinasabi ko nga po, yung isang terorista, ang pinatay po niya ay 46 people sa Mindanao. Ang bounty niya 1.3 million lamang. Ito, wala namang pinatay. Hindi pa naman napapatunayan. Ang bounty, ganong kalaki. So, nadidistort po na pervert yung implementation ng batas. So tingin niyo po ba may paglabag siya sa RA 6713, Secretary Abalos, na mag-announce siya, Attorney? Meron po, hindi lang po doon sa 6713, baka
pati po sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sapagkat ito po ay giving undue favors to another party. May pinapaboran po rito. May discrimination. And the person here being discriminated against is none other than Pastor Apollo Kibuloy. Attorney, si Admar po ito. Itong nabanggit ni tila medyo tumamlay yung ni Secretary Abalos kasi binigyang diinan niya ngayon na hindi pa niya natatanggap. Pero kapansin-pansin, doon sa mga wanted posters na meron nandun pa rin yung 10 million pesos reward. So ginagamit pa rin nila ito. Mismo pa ang Philippine National Police yung nagpapakalat ng wanted posters at ginamit din nila yung mga katagang reward na 10 million pesos na sabi nga wala pa pala sa kanila. Yun nga po, katulad po na sinasabi ko, ang isda ay sa bibig na huhuli. So iba-iba ng kanilang kwento, ibig sabihin hindi sila nagsasabi ng totoo. Paano pala kung bukas makalawa nahuli si Pastor Kibuloy? Ibig sabihin, wala silang maibibigay na 10 million, dinin lang nila ang mga tao. Mabibwisit sa kanila yon. Ibig sabihin po, ay kung paiba-iba ang yung sinasabi, nagpapalusot ka lang, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kung ikaw po ang sasagot doon sa naging tanong din ni Senador Robin Hood Padilla, kung needed pa ba na may mga talagang specific na batas ukol po dito sa reward system, or sapat na itong existing na batas na pwedeng maging batayan para doon sa pagtanggap o hindi pagtanggap ng pera mula sa taong bayan na gagamitin sa function ng isang public official. Dapat po may batas po dyan. Ang batas po unang-una ay dapat nagbibigay po ng yung katulad po nung bail bond guide. Alam niyo po? Kasapagkat sa bail bond guide po, kung ganito ang krimen mo, ganito ang piyansa mo. Pantay-pantay po yan. Dapat po sa ganyan, kung ito ang krimen mo, ito lang ang dapat ibigay na reward sa'yo. Hindi lalampas. At pangalawa, yun nga pong sinasabi ni Attorney Torreon na hindi dapat tumanggap. Dapat mahigpit na ipagbawal na ang isang government official ay tumanggap o magsulisit. Sabi nga, tama yung sinasabi ni Attorney Torreon, it only covers one half of the law. Acceptance, solicit. Yung mismong mag-solicit ka lamang, ibig sabihin humingi ka, eto ikaw Mr. X, pagka itong si Pastor Kibuloy ay nahuli, magbibigay ka ng 10 milyon sa akin, yun po mismo, bawal na po yun. So, mere solicitation. Kahit hindi mo pa natatanggap, nung nanghihingi ka pa lamang ng yung ambag para sa reward, yun po bawal na. Hindi po dapat yan. At dapat mo gawing klaro ng batas yan. Unang-una, dapat pag ganito krimen mo, hanggang ganito lang ang reward mo. Para pantay-pantay po. Merong equal protection of the law, wala pong class legislation, walang pinag-iinitan, sapagat sa ngayon po parang walang rate. Paano kung ang isang tao na mayaman maliit na krimen lamang dahil galit siya sa tao, magbigay siya ng reward na 50 million at tatanggapin ba yun ng gobyerno? Siyempre. Nagiging disproportionate po, nagkakaroon ng distortion ng crime doon sa reward. Kung sinong pinag-iinitan ng gobyerno, kahit ang kanyang krimen ay non-violent, hindi naman siya pumatay, hindi naman siya nagpasabog, hindi naman siya terorista, hindi naman siya nakikiaklas ng may armas laban sa gobyerno, napakalaki ng kanyang patong sa ulo. Yung pagbibigay ng donasyon po mula sa pribadong sektor, Attorney Ferdy, meron po bang batas na nakakasaklaw dyan? Ano po yung mga, kumbaga, parang mga pulisiya kung ang isang individual sa pribadong sektor ay nais na magbigay ng donasyon sa kahit anumang purpose? Ayan po ay dapat tine-turn over po sa National Treasury. Yan pong donasyon na yan. Hindi po direkta doon sa opisyal. Sapagkat otherwise, ang dami pong lalabag na batas. Unang-una nga, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
yung Code of Conduct ng public officials at yung mga provisions po ng revised penal code sa direct and indirect bribery. Yun po ang pinakaunang batas tungkol dyan at na-supplement na lang po ng special laws na Anti-Graft and Corrupt Practices Act at yun nga pong, yun po ang latest yung Code of Conduct. At yung Code of Conduct po, although sinasabing code yun, ay may karampatang kaparusahan din yun po. So, lahat po yung mga batas na yan ay nilalabag po. Kung idederecho mo, hahawakan ng isang public official o kung hindi man niya hawak, nagsolicit siya, nanghingi siya. The mere fact na manghingi ka, kahit hindi mo pa hawak, yan po ay paglabag na ng batas. Kasi halimbawa, sample na lang yung nangyari din sa kamakailan sa MMDA na meron silang tinanggap na donasyon mula sa sa private sector, no, sa katauhan ni dating Ilocos Governor Luis Chavez Singson. Meron silang 200,000 na ibinigay. Binigyan nila ito ng resibo sa kabila ng pagpuna rin ng CSC na ito'y hindi naaayon doon sa pulisya under nga sa RA 6713. Opo, tama po yun. Sapagat po, kung gusto nyong mag-donate sa gobyerno ng pribadong pondo, hindi po yan pwedeng gastusin ng kung sino mang opisyal. Kasi unang-una po, ang first step po dyan, you have to convert it into public funds. How do you do that? Ipapasok nyo po sa Treasury, sa National Treasury. Kaya meron po tayong tanggapan ng tawag po ay National Treasurer, pambansang ingat yaman. Sapagkat may policy po ang gobyerno na di naging public funds na yan, ipinasok na po sa general fund ng ating gobyerno. Meron pong doktrina na sinusunod sa ating konstitusyon na wala pong disbursement of public funds unless by an appropriation made by Congress. That is under the General Appropriations Act. Okay. So, unang-unang first step, ibibigay niyo yan. Ita-turn over yan sa National Treasury. Ipapasok yan sa pondo ng gobyerno, okay, di-converted na yan into public funds, yung private funds. Pangalawa, dapat mayroong Appropriations Act, either GAA or Special Appropriation, para yan ay ma-release at magastos for public purpose. So pag yan ay pumunta sa isang opisyal, hindi ipinasok sa general fund, kanyang ginastos, kahit sabihin pa niyang for public purpose, violation na po yan ng batas. Siya ay gumamit ng pondo at tumanggap ng private fund at kanyang ginastos, yan po ay graft na po yan. So that's the end